Alam ba ninyo ang inyong mga karapatan? Sa videong ito ay magbibigay ako ng mga common na dapat ninyong malaman ang 5 tips para sa inyong mga karapatan bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Panoorin po ninyo ang videong ito mula umpisa hanggang sa matapos para malaman ninyo ang inyong mga karapatan kung sakaling magkaroon kayo ng mapang-abusong mga employer. Kailangan malaman po ninyo mga applicants, mga nagtatrabaho na bilang domestic helper sa Hong Kong ang inyong mga karapatan. Guys, ito po ang aking 5 tips. Babasahin ko na lang po dahil mataas-taas po itong explanation na to. Number 1, you need to know that the employer will pay 4,730 Hong Kong dollars per month. Yan po ang minimum wage ng domestic helper dito sa Hong Kong. Kung bababa po yan guys, pwede po kayo magreklamo dahil po ang inyong pinirmahang kontrata ay nasa minimum wage po tayo na 4,730 per month. Number 2, you cannot live outside your employer's residence. They need to provide you accommodation with reasonable privacy. Meron talaga guys, sinasabi talaga na bawal po ang mga domestic helper na patirahin sa ibang or sa hindi nakalagay doon sa kontrata na address. Kailangan po guys na sa loob po kayo ng pamamahay ng inyong mga employer. Meron pong iba guys, mas gusto nilang i-rent sila ng kanilang mga employer na boarding house, gusto nila mag-stay out. Pero kung tutuusin po, yan po ay bawal. Maaari kayong hulihin or violation po ng magkakaroon po kayo ng violation sa immigration yan guys kapag may magsumbong po sa inyo. Kaya much better po na nasa loob kayo ng bahay ng inyong employer. Doon po dapat kayo titira. Kailangan po guys dahil yun po ang inyong rights. Kailangan po ang inyong employer mag-provide talaga ng magandang matutulugan. Or ang iba talaga kahit na share room sa bata, okay lang po guys as long as nandyan po kayo sa loob ng pamamahay ng inyong employer. Kasi kung saan po kayo contract ninyo, kung saan po yun naka-address, dapat doon po kayo titira. Huwag po kayong pumayag na hanapan kayo or patirahin kayo sa labas ng pamamahay or hanapan kayo ng boarding house kasi bawal po yan guys. Number 3, you should be given 1 rest day per week. Ibig sabihin po nun guys, dapat mayroon po kayong day off. Isang beses sa isang linggo dahil kapag hindi ka po pinapa-day off ng inyong mga employer, kailangan po magbabayad po sila. Huwag po kayong pumayag guys na hindi kayo bigyan ng day off per week. Kailangan po meron po talaga tayong day off isang beses sa isang linggo. Pwede po kayo magreklamo or pwede po ninyong pag-usapan na kapag hindi ka bigyan ng day off ng iyong employer, kailangan pong bayaran po yung araw na hindi ka lalabas. Kailangan pong hindi ka patrabahuin sa oras or sa araw ng iyong day off. Number 4, you are given 12 days statutory holidays per year. Anyway guys, nadagdagan po ng isa. Last year, yun ay nagiging 13 na po ang statutory holidays. Bukod po yan sa day off, meron po tayong sa isang taon, meron po tayo ngayong 13 days. Yun po yung statutory holidays. Dinagdag po guys, dahil dati 12 lang, dinagdag po ang yung Buddha's birthday. Kaya naging 13 po. And last but not least, ang number 5, the scope of your work is within your employer's household. You have the right to refuse kung papatrabahuin po kayo sa labas ng or sa kamag-anak ng inyong employer. Guys, bawal na bawal po yan napatrabahuin kayo sa labas or sa mga kamag-anak ng inyong employer. Halimbawa, sa mga kapatid nila or sa kamag-anak yun nga, so relatives, sa mga kapatid, mami or mga lola dyan na sabihin nila, dahil wala ka naman masyadong ginagawa dito sa bahay, pwedeng dalhin kita doon sa bahay ng aking mga kamag-anak. Dahil wala po silang cheche, wala silang katulong, pwedeng hiramin muna kita para magtrabaho ka doon. Huwag po kayong pumayag guys. Meron po kayong karapatan na refuse. Huwag po kayong pumayag dahil kapag mahuli kayo ng immigration, naku guys, kulong po o di kaya magbabayad po kayo ng penalty. Napakataas po ng babayaran kapag kayo ay mahuli ng immigration. Sa loob ng ating kontrata, basahin po talaga ninyo ang inyong mga kontrata guys. Nandoon po nakalagay lahat ng dapat ninyong gagawin. Kahit napagbigyan natin sila ng isang beses lang, maminhasa talaga yan sila. Nandyan po yan guys. Swerte po ako, disclaimer po. Itong mga sinasabi ko ay naaayon po or experience ko po ito sa aking nakaraang employer. Sumusunod po kasi, napakaswerte ko talaga sa aking mga employer dahil sumusunod po talaga sila. Kapag niyayaya nila ako na halimbawa may party doon sa kabilang bahay sa kapatid ng aking employer, nakikiusap sila sa akin or sinasabi nilang gusto mo bang sumama? Yung mga ganun, kailangan po nilang mag-ask ng permission sa iyo kung tutuusin. Kasi kapag alam talaga ng employer ko yung karapatan ko at alam po talaga nila na magbabayad sila kapag mahuli sila ng immigration talaga, kapag maireklamo sila, magkaka-record, bad record talaga din sila sa immigration. Kapag alam ng employer mo na alam mo din yung iyong karapatan, hindi po sila mang-aabuso sa inyo. At may mga employer din po guys na
kagaya sa employer ko, alam talaga nila kung ano ang tama at mali. Kapag hindi nila ako pinapa-day off, binabayaran po nila ako, guys. At kapag sabihin nila wag kang lumabas dahil nga sa yung COVID na yung pandemic natin hindi talaga pinapalabas, binibilhan nila ako ng pagkain, basta hindi lang ako lalabas, binabayaran nila yung araw ko, kahit na gagalaw-galaw ako diyan, magtatrabaho ako sa loob ng bahay, hindi talaga nila ako pinapatrabaho. Napakaswerte ko po sa aking employer. Sana po makahanap po kayo ng mga employer na ganyan, na sumusunod sa laws, para wala pong maaabuso na mga domestic helpers sa ating mga kababayan na hindi maabuso. Kapag baguhan po kayo sa Hong Kong, guys, pwede naman po kayong, kahit wala kayong alam kung ano yung mga karapatan ninyo, pwede kayong magkunwari na, ma'am, ayon, basahin niyo talaga yung nakalagay sa kontrata na dahil nandoon lahat. Ma'am, ayon sa kontrata, ito lang ako, dito lang ako magtatrabaho dahil bawal po na papadala ninyo ako sa labas. Pwede po, guys, na mag-refuse kayo. Maghanap lang kayo ng paraan na it's the way you say it naman yan. Sabihin niyo na lang, explain niyo sa inyong employer. Huwag po kayong sasagot-sagot na pabalang dahil po, guys, magkakaroon po kayo ng misunderstanding yan. Kung pwede naman ninyong pag-usapan, kung talagang gustong-gusto kanilang dalhin ka sa patulungin ka sa bahay ng kanilang mga kamag-anak, makiusap lang sila or makiusap ka lang din sa kanila kung namihasa o pagbigyan mo sila isang beses, pag namihasa na sila, parang iba talaga ang trato niya sa'yo, pwede po kayong magreklamo, pwede po kayong mag-refuse. Guys, wag po kayong papaabuso dahil po mamihasa talaga yan sila. Huwag nyo po silang bigyan ng chance na mag-take advantage sa inyo. Mas maganda po, alam mo ang iyong karapatan kapag nagtrabaho ka sa Hong Kong. Okay guys, sana may natutunan po kayo sa video ito. Dapat po alamin po ninyo ang inyong karapatan bilang domestic helper sa Hong Kong or kahit saan po kayo magtatrabaho. Bago po kayo magtrabaho sa ibang bansa, kailangan pong mag-research po muna kayo, guys, para alam po ninyo ang inyong mga karapatan at marami po kayong matutunan.